Welcome sa Tagalog Horoscope. Dito, hatid namin ang iyong pang-araw-araw na horoscope bilang gabay sa pag-ibig, pera, trabaho, kalusugan, at swerte. Narito ang kumpletong horoscope reading para sa iyong zodiac sign sa taong 2025. Mag-subscribe na sa Tagalog Horoscope at tapusin hanggang dulo upang maging handa sa taong ito. Horoskopong taunan ng Cancer para sa 2025, emosyonal na paglago, tagumpay, at mga hindi inaasahang pagliko. Ang mga Cancerian sa 2025 ay makakaranas ng isang halo ng mga hamon at paglago sa kanilang kalusugan, relasyon, karera, at pananalapi. Kabilang sa mga pinakamahalagang pangyayari ang makabuluhang mga oportunidad sa karera, pagpapabuti ng katatagan sa pananalapi pagkatapos ng Marso, at mga magagandang pagkakataon sa mga transaksyon sa ari-arian. Gayunpaman, mangangailangan ng masusing atensyon ang kalusugan dahil sa mga posibleng karamdaman sa simula ng taon. Ang mga relasyon ay magiging mas matagumpay kung magkakaroon ng bukas na komunikasyon, at ang mga estudyante naman ay maaaring asahan ang tagumpay sa kanilang edukasyon sa pamamagitan ng disiplina at pagsusumikap. Ang taon 2025 ay mag-aalok ng isang halo ng mga oportunidad at hamon para sa mga Cancerian, kaya't kailangan nila ng balanseng paglapit sa kalusugan, relasyon, karera, at pananalapi. Sa ilalim ng impluwensya ng mga planeta tulad ng Saturno, Jupiter, Rahu, at Ketu, ang taon na ito ay magsusulong ng sipag, kakayahang mag-adapt, at proactive na paggawa ng desisyon. Habang ang unang kalahati ng taon ay puno ng mga pagbabago at pagsusumikap, ang pangalawang kalahati naman ay magdadala ng mga oportunidad para sa paglago, katatagan, at mga personal na tagumpay. Ang mga Cancerian ay maaari ring asahan ang patuloy na pag-unlad sa kanilang karera at mga usapin sa ari-arian, pati na rin ang katamtamang pagpapabuti sa kalusugan at relasyon, basta't sila ay magpapatuloy na maging alerto at matatag. Pag-ibig at relasyon, sa 2025, ang mga Cancerian ay maaaring umasa sa isang taon ng tuloy-tuloy na progreso sa mga relasyon sa pag-ibig at pamilya. Ang unang kalahati ng taon ay magiging isang magandang pagkakataon para pagtibayin ang mga romantikong koneksyon o ayusin ang mga kasal, lalo na ang mga kasal na bunga ng pag-ibig, dahil sa pagsuporta ng transit ni Jupiter. Ang mga magkasintahan at mag-asawa ay makikinabang sa panahon na ito upang patatagin ang kanilang relasyon, habang ang mga may asawa ay maaaring asahan ang mas matibay na ugnayan hanggang Mayo. Gayunpaman, pagkatapos ng Mayo, maaaring magkaroon ng mga pagsubok, lalo na kapag ang mga transit ni Jupiter at Rahu ay magdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon sa kasal. Mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon at emosyonal na katalinuhan upang malutas ang mga alitan at misinterpretasyon. Ang mga buwan mula Mayo hanggang Agosto ay magdadala ng mga pagkagambala sa mga kaganapan sa pamilya, kung saan ang Agosto at Setyembre ay maaaring magdulot ng karagdagang hamon dahil sa mga hindi pagkakasunduan. Ang transit ni Saturno hanggang Marso ay maaaring magdulot ng tensyon sa mga dinamika ng pamilya, subalit sa paglipas ng panahon, ang mga relasyon ay inaasahang magpapabuti. Para naman sa mga walang asawa, ang unang kalahati ng taon ay lalong paborable para sa pakikipag-date at pagtatayo ng mga bagong koneksyon na pinapalakas ng impluwensya ni Jupiter. Pagkatapos ng Marso, kapag umalis na si Saturno sa ikalimang bahay, ang mga dati ng hindi pagkakaintindihan at mga alitan ay magsisimulang humupa. Ang lugar na ito ay magbibigay daan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap at para sa mga bagong simula. Ang mga bagong kasal ay maaaring makatagpo ng magandang panahon mula Oktubre pataas upang magplano ng pagkakaroon ng anak. Sa pangkalahatan, ang mga Cancerian ay maaaring asahan ang isang mas harmonyoso at makulay na buhay pag-ibig sa pagtatapos ng taon, na may mga pagkakataon para sa pagpapalalim ng ugnayan sa pamilya at romantikong relasyon.
Magiging mahalaga ang papel ng bukas na komunikasyon sa pag-unlad ng relasyon sa taong ito. Habang ang mga pagsubok ay natural na bahagi ng buhay, ang mga Cancerian ay malalampasan ito ng mas magaan kung isusulong nila ang tapat at malinaw na pag-uusap sa mga mahal sa buhay. Ang pagpapakita ng empatya at emosyonal na suporta sa bawat isa ay magpapalakas ng kanilang koneksyon at magpapalago sa kanilang mga relasyon, kung ito man ay sa pamilya o sa mga kasamahan sa buhay. Edukasyon. Ang mga pananaw sa edukasyon para sa mga Cancerian sa 2025 ay pangkalahatang positibo, kung saan ang paglipat ni Jupiter ay magsusulong ng paglago sa akademiko at propesyonal na aspeto. Hanggang kalagitnaan ng Mayo, ang malakas na posisyon ni Jupiter sa Taurus ay magiging benepisyal hindi lamang sa pangkalahatang edukasyon, kundi pati na rin sa mga propesyonal na kurso. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa tagumpay sa mga kompetitibong pagsusulit at pagpapalalim ng kaalaman sa mga kursong pang-akademiko. Para sa mga estudyanteng nagsusulong ng mga espesyalisadong larangan o naghahangad ng mga propesyonal na sertipikasyon, ang panahong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa panahong ito, maaaring makamit ang mga tagumpay sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at dedikasyon. Pagkatapos ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa Gemini at ang impluwensya nito sa ika-12 bahay ay maaaring magdulot ng mga hamon, lalo na para sa mga estudyanteng nag-aaral sa malalayong lugar o sa ibang bansa. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring mapagaan kung magtutok sila sa kanilang mga layunin, magpapakita ng disiplina, at magpapatuloy na mag-focus sa kanilang mga aralin. Ang impluwensya ni Ketu sa ika-2 bahay pagkatapos ng Mayo ay maaaring magdulot ng tensyon sa kapaligiran ng pamilya na maaaring magdulot ng distractions para sa mga estudyante. Mahalagang mapanatili ang isang positibo at mapayapang kapaligiran sa bahay upang mapabuti ang kanilang mga pagganap sa edukasyon. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon at pagpaplano sa loob ng tahanan ay makakatulong upang hindi maging sagabal ang mga hindi pagkakasunduan at alitan sa kanilang mga aralin. Para sa mga estudyante na nag-aaral sa ibang bansa o nagpaplano ng karagdagang pag-aaral, makikinabang sila mula sa mga oportunidad na hatid ng aspeto ni Jupiter sa ika-4 na bahay. Ang Jupiter ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa pag-usbong sa kanilang personal at akademikong buhay. Gayon din, ang patuloy na pagsusumikap at mahusay na pamamahala ng oras ay magiging mahalaga upang makamit ang tagumpay sa edukasyon. Ang disiplina sa oras at pagsunod sa mga plano ay magiging susi para sa pag-unlad at pag-abot sa mga pangarap sa larangan ng edukasyon. Business at karera. Ang pananaw para sa mga Cancerian sa larangan ng karera at negosyo sa 2025 ay magaan at puno ng mga oportunidad. Sa simula ng taon, may mga posibilidad ng pagbabago ng trabaho o paglilipat sa ibang posisyon na magbibigay daan para sa propesyonal na paglago. Ang mga kasanayan sa komunikasyon ay magsisilbing pangunahing susi para sa pagpapalago ng karera, lalo na sa mga larangan ng negosasyon, marketing, at public relations. Ang pagiging epektibo sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa trabaho at mga kliyente ay magiging mahalaga sa pag-abot sa mga layunin sa karera. Ang mga buwan ng Abril at Mayo ay magiging partikular na paborable para sa pag-unlad ng karera dahil sa tulong ng transit ni Jupiter. Ang mga pagkakataon na magbukas ng bagong pinto ng tagumpay ay magiging mas magaan sa mga buwang ito, kung saan magkakaroon ng mga oportunidad para sa propesyonal na advancement at posibleng promosyon o bagong proyekto. Gayunpaman, sa pangalawang kalahati ng taon, magkakaroon ng mga pagsubok na maaaring magpataas ng pangangailangan para sa mas mataas na antas ng pagsusumikap. Sa kabila ng mga hamon, ang mga pagsusumikap ay magdadala ng magagandang resulta at mga tagumpay sa huling bahagi ng taon. Ang mga negosyong nakatuon sa international trade o remote dealings ay makikinabang mula sa mga bagong pagkakataon at pagpapabuti kumpara sa nakaraang taon.
Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa paggawa ng mga desisyon na maaaring magdulot ng labis na panganib o hindi kinakailangang mga sakripisyo. Ang impluwensya ni Saturno ay maaaring magdulot ng mga paminsang hadlang, ngunit hindi ito magiging hadlang sa patuloy na pag-usbong. Ang dedikasyon, sipag, at kakayahang mag-adjust sa mga bagong sitwasyon ay magiging mahalaga upang malampasan ang mga hamon na dulot ng mga obstacle na ito. Ang mga Cancerian ay kailangang mag-focus sa kanilang mga pangmatagalang layunin at gamitin ang bawat pagkakataon upang mapalago ang kanilang negosyo at karera. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa mga layunin at pagpapakita ng tamang disiplina, makakamtan nila ang matagumpay na taon sa kanilang propesyon at negosyo sa 2025. Ang susi sa tagumpay ay matatagpuan sa patuloy na pagpapabuti sa kanilang mga kasanayan at sa pagiging handa na yakapin ang mga bagong oportunidad. Kung magpapatuloy ang mga Cancerian sa paggawa ng mga positibong hakbang at pagpaplano, maaari nilang makamtan ang malaking tagumpay sa kanilang negosyo at karera sa buong taon. Pinansyal. Ang mga Cancerian sa 2025 ay makakaranas ng mga pabago-bagong kondisyon sa pinansyal, kaya kinakailangan ng maingat na pagpaplano at disiplinadong paggastos. Magsisimula ang taon na may mga posibleng hamon dahil sa kakulangan sa pondo, ngunit malamang na malulutas ang mga isyong ito pagkatapos ng Marso, kung kailan maibabalik ang mga naantalang bayad o maaalis ang mga pagkaantala sa mga nakabinbing bayarin. Sa mga unang buwan ng taon, may mga pagkakataon na mararamdaman ang kakulangan sa pera, kaya't kinakailangan ng tamang plano at disiplina sa paggastos upang hindi lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ng Marso, magiging mas magaan ang sitwasyon sa pinansya, dahil ang mga naantalang bayad ay maaaring ma-clear at magkakaroon ng mga pagkakataon para sa pag-recover ng mga nakatengdang pondo. Matapos ang Mayo, ang pinansyal na kalagayan ay magpapakita ng makulay na pag-unlad sa tulong ng magagandang resulta sa trabaho at mga posibleng benepisyong pinansyal. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap sa trabaho, magkakaroon ng mga reward na magbibigay daan sa mas maluwag na pinansyal na kalagayan, lalo na sa pagitan ng kalagitnaan ng Abril at Mayo. Gayunpaman, ang impluwensya ni Rahu ay nagsasabi na mag-ingat sa mga panganib na dulot ng mga hindi tiyak na pamumuhunan. Sa kabila ng mga magagandang pagkakataon, kailangang maging mapanuri at iwasan ang mga hakbang na may mataas na risko. Ang paglipat ni Ketu sa ikalawang bahay pagkatapos ng Mayo ay magdudulot ng mga pagtaas at pagbaba sa kita. Kaya't kinakailangan ng masusing pagsusuri sa mga hakbang na gagawin upang mapanatili ang kasalukuyang kita at maiwasan ang mga hindi inaasahang pagbabago. Sa pangalawang kalahati ng taon, inaasahan ang pagtaas ng mga gastusin, kaya't kailangan ng mas mahigpit na disiplina sa pananalapi. Mahalaga ang magtakda ng isang malinaw na budget at maglaan ng mga pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin upang mapanatili ang financial stability. Ang mga Cancerian na nagbabalak magluwan ay may magandang pagkakataon, lalo na sa kalagitnaan ng taon. Ang mga malalaking desisyon ukol sa pinansyal ay magiging paborable, kaya't magandang panahon ito upang magplano ng mga hakbang na magpapalago ng kita at magbibigay ng mas magandang kinabukasan. Sa mga usaping pinansyal, ang pagpapalago ng savings at pagpapabuti ng relasyon sa mga partner sa negosyo ay magbibigay ng suporta at magpapalakas sa inyong pinansyal na kalagayan. Ang pagpapakita ng responsibilidad sa pananalapi ay magtutulungan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastusin at matamo ang mas matatag na kondisyon sa pera. Mga ari-arian at ibang asset. Ang mga bagay na may kaugnayan sa ari-arian at mga asset ay magiging paborable para sa mga Cancerian sa 2025 na may mga makabuluhang pagkakataon para sa paglago at pag-aari. Ang mga pagsusumikap at sipag sa mga transaksyon ng ari-arian ay magbubunga ng magagandang resulta, lalo na pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, kung kailan ang ikalimang aspeto ni Jupiter ay magbibigay ng impluwensya sa ika-4 na bahay.
Ang panahong ito ay pinakamainam para sa pagbili ng lupa, pagpapagawa ng bahay, o pagbili ng ari-arian sa ibang lugar malayo sa kanilang tinitirahan. Ang mga Cancerian na nag-isip mag-renovate o magpa-improve ng kanilang mga existing na ari-arian ay makakaranas ng tagumpay sa kanilang mga plano. Ang pagpapaganda at pagpapabuti ng kanilang tahanan o iba pang mga ari-arian ay magbubukas ng mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. Kasama na rin dito ang mga pagkakataon sa mga bagay na may kaugnayan sa mga sasakyan. Kung may plano ang mga Cancerian na bumili ng bagong sasakyan o i-upgrade ang kanilang kasalukuyang sasakyan, ang pagplano ng kanilang mga gastusin at paggawa ng mga tamang desisyon sa oras ay magiging mahalaga upang makuha ang pinakamahusay na deal. Sa mga larangang ito, ang pagiging maingat sa pagpaplano at paghahanap ng mga eksperto o gabay mula sa mga may karanasan ay magiging susi upang magtagumpay sa mga transaksyon at magamit ang mga pagkakataon sa pinakamataas na potensyal. Kung magpapakita ng maingat na pagsusuri at pamamahala ng kanilang mga ari-arian at sasakyan, ang mga Cancerian ay makikinabang sa mga positibong aspeto ng taon at magtatamo ng magandang financial and personal growth sa 2025. Kalusugan at kapakanan. Ang kalusugan ng mga Cancerian sa 2025 ay mangangailangan ng maingat na atensyon dahil inaasahan ang mga magkahalong kaganapan sa buong taon. Sa mga unang bahagi ng taon, maaaring makaranas ng mga minor na karamdaman, ngunit ito ay magiging pamamahalaan lamang. May posibilidad na magkaroon ng mga problema sa tiyan at pagtunaw, dulot ng impluensya ni Rahu sa ikawalong bahay, at maaaring magdulot ito ng pananakit ng ulo o mga problema sa pagtulog, partikular na sa pagitan ng Abril at Hunyo. Ang mga ito ay maaari pang magtagal, ngunit sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pamamahala ng kalusugan, magiging mas magaan ang pakiramdam sa mga buwan na ito. Ang paggalaw ni Saturn hanggang Marso ay may potensyal na makaapekto sa kalusugan ng baywang, bibig, o mga bahagi ng katawan na may kaugnayan sa reproduktibong sistema. Bagamat maaaring magdulot ito ng ilang hindi komportableng kondisyon, magbibigay daan ang panahon pagkatapos ng Marso para sa mga pagpapabuti sa kalusugan. Makikita ang unti-unting pagbuti sa mga isyu ng kalusugan pagkatapos ng mga unang buwan ng taon. Gayon din, pagkatapos ng Oktubre, kailangan ng espesyal na atensyon para sa kalusugan ng mga bata sa pamilya. Maaaring magkaroon ng mga isyong kalusugan na nangangailangan ng agarang aksyon upang matiyak ang kanilang kalusugan at kabutihan. Upang matugunan ang mga hamon sa kalusugan, mahalaga ang pagsunod sa isang malusog na dieta at pamumuhay. Ang pagpili ng mga pagkaing masustansya at pagkakaroon ng regular na ehersisyo ay magsisiguro ng isang mas matatag at malusog na katawan. Sa bawat hakbang ng buhay, ang pagpaprioritize sa kalusugan ay hindi lamang nakatutok sa pisikal na kondisyon, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na aspeto. Ang stress ay isang malaking hadlang sa kalusugan, kaya't ang pagsasanay ng mga teknik sa stress management tulad ng yoga at meditasyon ay makatutulong upang mapanatili ang balanse at kaligayahan sa katawan at isipan. Sa paglipat ni Jupiter sa Gemini pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, magsisimulang mag-stabilize ang kalusugan. Magiging mas madali para sa mga Cancerian na magpatuloy sa kanilang mga layunin sa kalusugan at magkaroon ng mas balanseng pamumuhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng regular na pisikal na aktibidad at ang paglalaan ng oras para sa personal na pag-aalaga upang maiwasan ang mga malalaking problema sa kalusugan. Kapag natugunan agad ang mga patuloy na issue sa kalusugan at na-prioritize ang self-care, mas madali para sa mga Cancerian na mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa kalusugan na dulot ng taon. Pangkalahatang buod ng bawat buwan, Enero, ang taon ay magsisimula ng maayos at matatag na may mga simpleng problema sa kalusugan na madaling malalampasan. Magkakaroon ng mga positibong developments sa karera. Dapat magtuon ng pansin sa komunikasyon sa mga relasyon upang mapanatili ang magandang samahan.
Pebrero, magiging magaan ang mga kaganapan sa edukasyon at usapin ukol sa ari-arian. Patuloy na ipatupad ang disiplina sa pagpaplano ng pinansyal upang maiwasan ang mga aberya sa hinaharap. Marso, sa ilalim ng impluwensya ni Saturn, makikita ang mga pagpapabuti sa mga pagkakataon sa karera at ang paglutas sa mga nakaraang hamon. Magiging maligaya sa trabaho at kalusugan, ngunit kinakailangan pa rin ng dagdag na atensyon sa kalusugan. Abril, magiging malinaw ang mga tagumpay sa pinansyal at karera. Kailangan ring bantayan ang mga dinamika sa pamilya upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa Gemini ay magdadala ng mga magagandang pagkakataon sa ari-arian. Ang pagsusumikap sa mga profesional na larangan ay magbubunga ng magagandang resulta. Hunyo, magiging mas matatag ang kalusugan at magpapakita ang mga positibong pagbabago sa kondisyon ng pinansyal. Ang mga relasyon ay mangangailangan ng mas bukas na komunikasyon at pasensya upang mapanatili ang magandang samahan. Hulyo, isang paborableng buwan para sa pagbili ng sasakyan at mga transaksyon sa ari-arian. Kailangan lamang bantayan ang mga gastusin upang mapanatili ang financial stability. Agosto, magkakaroon ng ilang alitan sa pamilya, kaya't mahalaga na magtuon sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang sigalot. Setyembre, magiging positibo ang mga developments sa negosyo at karera. Ang mga romantikong relasyon ay lilitaw na lalago at magiging mas matatag. Oktubre, kailangan ng espesyal na atensyon para sa kalusugan ng mga anak. Ang kalagayan ng karera at pinansyal ay mananatiling matatag at magbibigay ng magandang pundasyon para sa hinaharap. Nobyembre, tataas ang mga oportunidad sa edukasyon at ari-arian. Lalong tatatag ang mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng mutual na pag-unawa. Disyembre, ang pagtatapos ng taon ay magiging malakas at matagumpay, na may pagkakaisa sa parehong personal at profesional na buhay. Ang maayos na pagpaplano sa pinansyal ay magbubunga ng magagandang resulta. Mga mahahalagang punto, kalusugan, mahalagang maagapan ang mga problema sa pagtunaw at mga pagkaabala sa pagtulog sa mga unang buwan ng taon. Sa pamamagitan ng maagap na aksyon at tamang pangangalaga, maiwasan ang posibleng paglala ng mga isyong ito. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi lamang nakatuon sa pag-iwas sa sakit, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng katawan upang maiwasan ang mga komplikasyon. Mahalaga rin ang pag-maintain ng isang malusog na lifestyle, kabilang ang regular na ehersisyo at balanced diet. Patuloy na maging maingat at alerto sa mga patuloy na problema, at huwag mag-atubiling kumonsulta sa eksperto kung kinakailangan upang magpatuloy ang magandang kalusugan. Karera, ang taong 2025 ay magdadala ng steady na pag-unlad at mga pagkakataon para sa personal at profesional na paglago. Partikular na ang mga larangan na nangangailangan ng mahusay na kasanayan sa komunikasyon ay magkakaroon ng mas maraming oportunidad. Ito ay maaaring magsama ng mga pagtaas sa posisyon sa trabaho, mga bagong proyekto, o mga pagsasanay na magpapalawak sa iyong kasanayan at kaalaman. Ang patuloy na pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ay magbibigay daan sa higit pang mga pagkakataon. Huwag kalimutan na ang paglago sa karera ay hindi laging mabilis, kaya't mahalaga na magpatuloy sa pagtutok at pagpapakita ng dedikasyon at sipag. Edukasyon. Para sa mga estudyante, ang 2025 ay magdadala ng mga magagandang resulta sa pamamagitan ng disiplinadong pagsusumikap, lalo na sa mga kursong mas specialized o sa mga larangan ng mas mataas na edukasyon. Ang dedikasyon at pagkakaroon ng tamang mindset ay makakatulong upang malampasan ang mga pagsubok at magtagumpay sa mga kompetisyon o pagsusulit. Ang pagpaplano at mahusay na time management ay susi sa tagumpay sa iyong mga academic goals. Kung ikaw ay nag-aaral para sa isang espesyal na profesional na sertipikasyon, makikita mo ang magandang resulta ng iyong pagsusumikap.
Huwag din kalimutan na ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay malaking bahagi ng iyong tagumpay sa pag-aaral. Pinansyal, magkakaroon ng pagpapabuti sa pinansyal na kondisyon pagkatapos ng Marso, kaya't ito ang pinakamainam na panahon upang mag-focus sa pagpapalago ng iyong ipon. Habang ang mga pagkakataon ay dumarating, mag-ingat sa mga uri ng investment na may mataas na risk at tiyaking magplano ng maayos bago gumawa ng mga desisyon. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at estratehiya sa pag-impok at pagpapalago ng mga resources ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong pangmatagalang pinansyal na seguridad. Ang pagbabayad ng mga utang at pagkakaroon ng sapat na pondo para sa mga emergency ay mahalaga upang matugunan ang mga hindi inaasahang gastos at mapanatili ang financial stability. Relasyon. Sa mga relasyon, isang mahalagang susi ang open communication at ang pagpapakita ng emosyonal na katalinuhan upang mapanatili ang pagkakasunduan at pagkakaisa. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at empatya. Ang pagiging bukas sa mga nararamdaman at pagtanggap sa opinyon ng iba ay magpapalalim ng mga relasyon, kaya't huwag matakot na magsalita ng tapat at magbigay ng pansin sa nararamdaman ng iba. Ang pagiging mas sensitibo at maingat sa mga isyong personal ay magdadala ng mas maayos na komunikasyon at magpapalago ng ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at kasamahan sa trabaho. Ari-arian, ang 2025 ay magdadala ng mga magagandang pagkakataon sa pag-purchase ng ari-arian at mga proyekto ng pagpapaganda ng bahay. Lalo na pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, maganda ang posisyon ng Jupiter upang magbigay ng mga benepisyo sa mga transaksyon na may kinalaman sa mga ari-arian. Ito ay isang magandang panahon upang bumili ng lupa, magtayo ng bahay, o mag-renovate ng mga existing na ari-arian. Kung ikaw naman ay nagpaplano ng mga pagbili o pagpapabuti sa iyong mga sasakyan, ito rin ay magandang pagkakataon upang gawin ito ng maayos at sa tamang panahon. Magiging mas magaan ang mga desisyon kung ikaw ay may tamang financial plan at payo mula sa mga eksperto. Sa kabuuan, kung tatanggapin mo ang mga hamon at samantalahin ang mga pagkakataon na hatid ng 2025, magkakaroon ng malalim na personal at profesional na pag-unlad ang mga Cancerians. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang pananaw at pag-iwas sa mga alon ng buhay, magagawa mong masiguro ang isang matagumpay, masagana, at masaya na taon. Sa 2025, ang mga Cancer ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa personal at profesional na paglago. Ang taon ay magdadala ng iba't ibang mga elemento ng swerte at mga katangiang makakatulong upang magtagumpay at makamit ang kanilang mga layunin. Narito ang mas malalim na paliwanag sa mga elemento ng swerte at mga katangiang magpapalakas sa mga Cancer sa taong ito. Mga elemento ng swerte para sa Cancer sa 2025, pagkakataon sa karera. Sa 2025, magkakaroon ng mga oportunidad para sa pagpapabuti at paglago sa iyong karera. Ang kalagitnaan ng taon, mula Mayo hanggang Agosto, ay magiging paborable sa mga Cancer para sa promosyon o mga bagong posisyon sa trabaho. Kung ikaw ay naghahanap ng bagong trabaho o pagbabago sa iyong kasalukuyang karera, ang mga buwan ng Abril at Mayo ay magdadala ng magandang pagkakataon para magtagumpay sa mga interview at aplikasyon. Makakatulong ang iyong kakayahan sa komunikasyon at diplomasya upang magtagumpay sa mga bagong hamon at oportunidad. Kung ikaw ay isang negosyante, ang pagkuha ng mga strategic na hakbang at pagpaplano ay magdadala ng paglago sa iyong negosyo. Pag-ibig at relasyon, ang komunikasyon ay magiging susi sa matagumpay na relasyon sa 2025. Para sa mga Cancer, ang mga unang buwan ng taon ay mainam para magpatibay ng mga romantikong ugnayan. Sa tulong ng Jupiter, ang mga relasyon ay magiging mas malalim at puno ng pagmamahal. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang taon ay magbibigay ng pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iyong partner,
lalo na sa pamamagitan ng open communication at pag-unawa. Para sa mga single, ang kalagitnaan ng taon ay magiging paborable para sa bagong simula, kaya maging bukas sa mga bagong koneksyon at pagkakataon. Pananalapi, ang iyong kalagayang pinansyal ay magsisimula ng tumaas pagkatapos ng Marso. Sa pagtutok sa iyong mga layunin at pagpaplano ng maayos, makakamtan mo ang mga nais mong tagumpay. Ang pag-aalaga sa iyong pananalapi at pagiging masinop ay magiging susi sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos at pamumuhunan. Maging maingat sa pagpasok sa mga risky investments, ngunit ang mga buwan ng Mayo at Hunyo ay magdadala ng mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng magandang kita mula sa iyong mga investments o trabaho. Kung plano mong mangutang, ang mga buwan ng Hulyo at Agosto ay magiging paborable sa pag-apruba ng mga loan. Mga katangiang makakatulong sa Cancer sa 2025, pagiging masigasig at masikap. Ang pagiging masigasig at masikap sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay magdadala ng tagumpay. Sa 2025, kailangan mong magpatuloy na magsikap at huwag mawala ng pag-asa kahit na may mga pagsubok. Ang iyong determinasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong mga profesional at personal na layunin. Ang patuloy na pagsusumikap kahit sa gitna ng mga pagsubok ay magiging susi upang makuha ang iyong mga pangarap. Emosyonal na katalinuhan, ang pagiging maingat sa iyong mga emosyon at ang kakayahang makinig sa nararamdaman ng iba ay magpapalalim ng iyong mga relasyon. Ang pagpapakita ng empathy at ang tamang pagsasaalang-alang sa mga opinyon at nararamdaman ng iyong mga mahal sa buhay ay magpapaayos ng mga alitan at magpapalakas ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. Sa 2025, ang emosyonal na katalinuhan ay magiging mahalaga sa paglutas ng mga problema sa relasyon at upang makapagbigay ng tamang suporta sa mga taong nangangailangan. Pagiging adaptable, ang pagiging handa na magbago at mag-adjust sa mga bagong sitwasyon ay magbibigay sa iyo ng kalamangan. Sa isang taon na puno ng mga pagbabago, ang mga Cancer na mabilis makakareact at makakapag-adapt sa mga bagong kondisyon ay magkakaroon ng mas magagandang oportunidad. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at maging bukas sa mga bagong ideya at pamamaraan. Ang iyong kakayahan na mag-adjust sa mga sitwasyon ay magdadala sa iyo ng mas maraming tagumpay at kasiyahan. Pagiging mapagmatsyag, ang pagiging mapagmatsyag at alerto sa mga pagkakataon ay magiging mahalaga sa 2025. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa mga detalye at pagbabago sa iyong paligid, makakakita ka ng mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Kung patuloy mong papakinggan ang iyong instincts at magiging aware sa mga sitwasyon, magagawa mong magdesisyon ng tama at magtakda ng mas mataas na mga layunin. Pagiging positibo, ang positibong pananaw sa buhay ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya. Kapag ikaw ay naniniwala na magtatagumpay ka at mag-aalaga sa iyong sarili, magiging mas madali ang pagharap sa mga hamon. Ang mga Cancer na may positibong mindset ay mas malalampasan ang mga pagsubok at makakamtan ang kanilang mga pangarap. Ang pagiging optimista at pagsasaalang-alang sa mas magagandang aspeto ng buhay ay magbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga kasama. Panalangin ng pagpapahayag para sa magandang kapalaran, mabuting kalusugan, at kasaganaan para sa Cancer sa 2025. O mahal na Panginoon, ipinapaabot ko sa iyo ang aking buong puso at kaluluwa, umaasa at nagpapasalamat sa mga biyayang iyong ibinubukas sa akin sa pagsisimula ng taong 2025. Sa iyong walang hanggang pagmamahal at gabay, binubuksan ko ang aking sarili sa mga oportunidad at posibilidad na darating. Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang mabuting kalusugan, upang ang aking katawan, isip, at kaluluwa ay manatiling malakas at balanse sa buong taon. Naway pagkalooban mo ako ng lakas at sigla upang magpatuloy sa aking mga pangarap, at ng karunungan upang alagaan ang aking sarili. Naniniwala ako sa kakayahan ng aking katawan na maghilom at magtagumpay,
at ako'y karapat-dapat sa perpektong kalusugan at lakas. Panginoon, ipinagpapasalamat ko ang iyong mga biyaya, at ipinagdarasal ko ang pagdaloy ng magandang kapalaran sa aking buhay. Gabayan mo ako sa bawat hakbang, at ipagkaloob mo ang mga pagkakataon na magdadala ng tagumpay at pag-unlad. Naway maging malinaw ang aking landas, at punuin mo ang aking puso ng tiwala at kagalakan. Ako'y isang magnet ng positibong enerhiya, at tinatanggap ko ang lahat ng mabuti sa aking buhay. Ipinagdarasal ko ang kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aking buhay, pinansyal, emosyonal, at espiritual. Ako'y bukas sa pagtanggap ng mga biyaya at yaman sa lahat ng anyo. Ang aking mga kilos at layunin ay nakaalin sa daloy ng kasaganaan, at ako'y nagtitiwala na ibinibigay mo sa akin ang lahat ng aking pangangailangan at higit pa. Ako'y karapat-dapat sa mga biyayang dumarating sa aking buhay, at tinatanggap ko ito ng bukas palad. Panginoon, ipinapahayag ko na ang 2025 ay magiging taon ng paglago, tagumpay, at pagbabago. Ibinubukas ko ang aking puso upang pakawalan ang lahat ng takot at alinlangan, at nagtitiwala ako na gabay mo ako patungo sa pinakamataas kong kabutihan. Tinatanggap ko ang mga pagbabago at oportunidad na darating sa aking buhay, na alam kong ako'y pinapalakas, minamahal, at pinoprotektahan. Sa bawat hakbang ko patungo sa bagong taon, dala ko ang layuning magbuhay ng buhay na puno ng pasasalamat, kagalakan, at kasaganaan. Naniniwala ako sa daloy ng buhay at nananatiling bukas sa mga milagro at biyaya na naghihintay sa akin. Sa ngalan mo, O Panginoon, ang lahat ng ito ay mangyayari. Amen. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,